Pinagpapatuloy ngayong araw ang iba't ibang pagsasanay ng mga sundalong Pinoy at mga tropang Amerikano sa San Antonio, Zambales, bahagi ng 2015 Balikatan Exercises. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Maris, sinakop ng fictional country na Calabenia, ang Luzon. Ito yung senaryo. Of course, invento lang ito, kumbaga, no? Sa ikalawang araw ng Balikatan Exercises 2015 na ginanap dito sa Naval Education and Training Command o NETC sa San Antonio, West. Mahigit 700 troops, 300 plus mula sa Philippine Fleet at Philippine Marines at 400 mula sa US Navy at Marine Corps ang participants sa war simulation na kakasimula o nagpapatuloy sa mga sandaling ito at nagsimula kaninang umaga. Isang oras ang tinagal ng exercises na yung bahagi na pinakunan sa media na nagsimula ng i-deploy mula sa mothership na USS Green Bay ng US Navy ang hindi bababa sa 10 assault amphibious vehicles o AAVs ng US Marine Corps. Lula ng bawat isang AAV ang 20 pinagsanib na tropa ng Amerikano at Pinoy at sa pag-ahon mula sa dagat at diretsyong pagsampa ng AAV sa Pampang, sinimula naman ang ground assault na sinamahan pa ng air support. Ang mission ng US at Philippine Forces, bawiin mula sa mga mananakop na Calabenians ang beach ng Zambales. Ayon sa mga opisyal ng Balikatan 2015 na humarap sa media, maritime at territorial defense ang tutok na military exercises pero muling nilinaw ng mga opisyal na walang kaugnayan sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at ng Pilipinas at iba pang Southeast Asian nations ang itong balikatan. Ito raw ang pagpapakita lamang kung paano mag-operate sa ilalim ng Mutual Defense Treaty kung saan nakasaad na sasaklolohan ng US ang Pilipinas kung may sasakop ditong ibang bansa. Dating tanungin kung bakit tila sinadyang gawin ang exercises sa Zambales na malapit sa Panatag o Scarborough Shoal na inaangkin din ng China, sinabi ni US Brigadier General Christopher Mahoney na angkop ang terrain at ang lawak ng dagat para sa isang malakihang military assault simulation. Dumalo rin ngayong araw sina Defense Secretary Voltaire Gazmin, DFA Commissioner General Oban at AFP Chief of Staff General Gregorio Katapang pero hindi sila nagpa-unlock ng interview. So ngayon ay nagpapatuloy pa rin ng exercises pero hindi na ito open sa media. Maris? Maraming salamat, Cedric Castillo.